Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay yung SEC Advisory laban sa BCPay Financial Technology Inc. or BCPay Inc. Opo, naglabas na po ang SEC ng advisory laban nga sa BCPay Financial Technology Inc. Ngayong araw nga ay naglabas ang SEC ng apat na advisories. So, good job SEC dahil naglabas agad kayo ng mga advisory. So, ito nga, tignan natin itong BCPay Inc. Yung kanilang domain daw ay bitcashpay.net. At ito daw ay nag-ooperate, pinamumunuan ng mga individual na ito. Si Fred Bruno, Gavino Materig, Romel Carlos, Troy Denya, David Pacman, Jomar Malakas, J.M. Pablo, John Ubagan at Eds Alilano. At itong BCPay Inc. or itong may domain na bitcashpay.net ay nagsusolicit po ng investment dito sa Pilipinas na kahit wala silang secondary license na galing sa SEC. So ito nga, syempre, pag wala po secondary license ang isang nanghingi na investment dito sa Pilipinas, yan po ay illegal at masasabi din nating scam. So, ano ba yung ino-offer ng BCP? Ayan nga, meron staking, yield farming, decentralized lending, DEX with fiat, lahat, cash in, cash out, crypto academy, payment solution, remittance. So, yan nga, pakilala nila all-in-one DeFi platform sila or decentralized finance. So, ito nga ang BCPay Inc. ay nagkiklaim na isa daw sila sa mga kakaunti na SEC-registered crypto company sa Pilipinas at nag-o-offer sila ng all-in-one multi-platform DeFi project or decentralized finance project kung saan nag-aim sila na mag-provide the solution sa uh, pang-araw-araw na financial transactions ng publiko. At yung ecosystem daw nito ay nag-include na online payment, remittance system, may e-wallet, decentralized exchange with crypto trading, AI and bot option, may fast cash 3K crypto decentralized lending platform din daw sila, Bitcash Cooperative, Bitcash Bank, and Bitcash Pay, Crypto Academy. Bukod pa dyan, doon sa kanilang Bitcash Pay token or BCP token na kanila daw cryptocurrency na ginagamit. So, ayan nga. Marami silang mga pakulo, marami silang mga sinasabing kumpanya, pinagkakakitaan. Itong ang BCPay Inc. ay nag-o-offer ng BCP token for sale at nagpa-promise sila ng lucrative reward sa mga investor na maaari daw kumita ng 12% annual percentage yield or APY, no? 12% by staking pag in-stake mo daw to sa kanilang platform at pwede ka daw kumita ng 180% APY by providing liquidity. So, during initial coin offering, which is too good to be true and is an indication of possible Ponzi scheme. Opo, masyadong malaki nga yung kanilang ino-offer na kitaan, di ba? Masyadong too good to be true nga talaga ito. So, ayan nga, as mentioned in the SEC advisory, initial coin offerings and virtual currency posted on January 8, 2018, an ICO is the first sale and the issuance of a new virtual currency to the public, usually for the purpose of raising capital for startup companies or funding independent projects. Depending on the facts and circumstances surrounding their issuance, some of these new virtual currencies follow the nature of a security as defined by Section 3.1 of the Securities Regulation Code or SRC, whereby a person invests money in a common enterprise and is led to expect profits primarily from the efforts of others. The same goes for the BCP token, where BCP Inc. seeks to use the money it gathered from the public to fund its purported project on the promise of profits. So ito nga, itong BCP token, nag-under to as a security. 'Di ba? Security at hindi talaga currency kasi ginagamit mo siya for investment 'di ba?
nag-expect ka ng kita at kailangan ito ay may secondary license from SEC. At ito nga, in-offer nga ng BCPay Inc. ay securities. So, kailangan po ay ito po ay kumuha muna ng secondary license sa SEC. At base nga sa records na SEC, ang BCPay Inc. is not authorized to solicit, accept, or take investments, placements from the public, nor to issue investment contracts or other forms of securities defined under Section 3 of the SRC in the Philippines. BCPay Inc. also has no brokers, account managers, agents, and or such or representative that have appropriate registration and or license to offer or sell such securities to the public. Its primary registration sa SEC does not carry with it the license to solicit investments from the public, and that the issuance of a certificate of incorporation only grants an entity of a juridical personality, but it does not constitute an authority or license for the corporation to engage in activities that require a secondary license from the SEC. So, kailangan pa rin talaga ng secondary license nitong BCPay Inc. So, illegal na itong ginagawa nila. Yan nga, it also appears in our sa database na SEC na none of its above operators have the appropriate registration or license to offer or to sell such securities to the public. BCPay Inc. is neither registered as a virtual asset service provider, VASP, with the Bangko Sentral ng Pilipinas, and does not have a corresponding certificate of authority as a money service business, MSB, required under the guidelines for virtual asset service providers, BSP Circular number 1108 series of 2021. So, hindi rin pala sila registered sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, paano sila nag-ooperate as a remittance, 'di ba? Center at ayan nga, 'di ba? Pwede pa mag-trade, 'di ba? Or exchange. Kailangan po 'yan kukuha ka ng license from BSP, lalo na kung e-wallet. So, further, BCPay Inc.'s name does not appear among those listed as registered MSBs as of January 2021 with the Anti-Money Laundering Council under the Anti-Money Laundering Act. So, hindi pa pala registrado. Dapat pa-register din kayo sa Anti-Money Laundering Council. So ang dami nyo na palang violation, no? With regard to BCPay Inc.'s crypto decentralized lending platform Fast Cash 3K, utilizing the domain fastcash3k.com, base nga sa database ng SEC, ay hindi rin ito rehistrado sa SEC at hindi po ito kasama sa listahan ng mga SEC-registered online lending platform. So, ito na naman. 'Di ba? Nako. Pati pala yung inyong lending platform, hindi pa pala ito registered sa SEC. So, illegal na naman. So, pag-iingat nga ang publiko dito sa BCPay Inc. Kasi nga yung ino-offer nila ay too good to be true at ito ay maaring isang Ponzi scheme. Maaring Ponzi scheme at ito nga rin ay maaring isang scam. Dahil alam nyo naman na yung pinampe-payout nila sa mga naunang investor ay galing po yan sa pay-in ng mga nahuling investor, mga bagong investor. So, ito pa nga, yung mga katulad po na ganito, mga nag-o-offer na, nagbebenta ng mga investment, contracts, or securities na Ponzi scheme, di ba? Kung saan yung payout ay nanggagaling sa mga bagong members, ay ito po ay fraudulent at unsustainable. Kaya hindi po ito pwedeng i-register sa Securities and Exchange Commission at hindi po mag-i-issue ang SEC ng license to sell securities to the public sa mga tao at mga entity na nag-engage sa mga ganitong klase ng negosyo o scheme. So, ito nga basta Ponzi scheme, hindi po yan magkakaroon ng secondary license, ha? Tandaan nyo po yan. So, unregistered and or unauthorized lending platforms like the
fast cash 3K are risky as well and should be avoided accordingly. At ito nga, pinalalahanan ng publiko na huwag mag-invest o tumigil na sa pag-invest sa BCP token at sa kahit na ano pang scheme na ino-offer ng BCPay Inc. At wag na ring mangutang o wag na magpahiram ng pera sa Fast Cash 3K. Yan nga, at pinalalahanan ng publiko na kung sino man mga individual o entity ang mag-violate dito sa mga nakasaad sa Securities Regulation Code, Revised Corporation Code at iba pang rules and regulation na in-enforce na SEC ay maaari kayong ma-penalize. May penalty po yan. At para nga dito naman sa mga umaakto bilang salesmen, brokers, dealers, or agents or unauthorized entities in selling or convincing people to invest in their investment scheme offered including solicitations and recruitment through the internet may likewise be criminally liable and pwedeng ma-prosecute at ma-penalize kayo with a maximum fine of 5 million pesos or a penalty of 21 years of imprisonment or both pursuant to Section 28 and 73 of the SRC. At pati dun po sa mga upline, no, yung mga nagre-recruit, pati po kayo ay criminally liable din. Para do sa mga nabanggit na pangalan kanina doon sa taas, 'di ba, yung binasa natin, yung naunang paragraph, yan po ay nai-report na rin po yan sa Bureau of Internal Revenue or BIR para sa kaukulang penalties at mga taxes. So yan, nai-report na kayo. So kung meron kayong impormasyon tungkol nga dito sa investment solicitation activity ng kahit na sino individual o grupo ng mga individual na nagre-representa sa BCPay Inc., pwede po kayo mag-send a report sa EIPD sa kanilang email na epd@sec.gov.ph. Ito po ay inirelease daw no October 5, 2021 at nailabas sa website ng SEC kanina po umaga. So, ito na. Naglabas na nga sa wakas sa SEC ng advisory sa BCPay. At mga kababayan, isa lang pong ibig sabihin nito, talaga pong isang company itong BCPay Inc. Huwag na po kayo magbaka sakali. Dahil karaniwan pag naglalabas na ang SEC ng advisory, minsan nawawala na yun within a month o minsan 2 months. Minsan nagtatagal naman, minsan tumatagal ng mga 1 taon, pero nawawala pa rin po yan. Talagang nagko-collapse at nagko-collapse po ang Ponzi scheme ng mga ganitong company. So, pinalalahanan po uli natin ng publiko na wag na po mag-invest o tumigil na po sa pag-invest dito nga sa BCPay Inc. Lalo na po sa mga OFW dahil kayo po ang pinakamahihirapan sa paghahabol po dahil kailangan nyo pa umuwi ng Pilipinas para lang mag-file ng kaso laban dito sa mga company na ito at sa mga pasimuno ng company na ito. So muli po, mag-iingat po tayo. Talagang dumarami po mga scammer ngayong panahon ng pandemya. So muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.